Malakas ang ulan nang umalis sa lungsod ang apat na magkakaibigan. Si Miguel ang nagmamaneho habang katabi niya si Adrian na abala sa pagtingin ng direksyon sa kanyang cellphone. Sa likod naman ay sina Joshua at Kate, ang nag-iisang babae sa grupo. Excited silang lahat dahil matagal na nilang pinaplano ang bakasyong ito. Pagod na sila sa trabaho, stress at ingay ng syudad. Kaya nang makakita si Miguel ng isang murang cabin na pwedeng terentahan sa kabundukan, ay agad nila itong kinuha. Ang pangalan ng lugar ay Blackwood Cabin. Nasa gitna ito ng isang masukal na kagubatan, malayo sa kabiasnan at halos walang turista ang bumibisita. Hindi nila alam na iyon na pala ang pinakamalaking pagkakamali ng kanilang buhay. Habang papalapit sila sa lugar, unti-unting nawawala ang signal ng kanilang mga cellphone. Lalong dumidilim ang paligid kahit hapon pa lamang. Napansin ni Kate na tila walang ibon o anumang hayop sa kagubatan. Tahimik, sobrang tahimik, na parang walang buhay ang buong lugar. Parang masyadong creepy ang lugar na to. Sabi niya. Napatawa si Joshua. Kakapanood mo yan ng horror movies. Ngunit kahit siya ay hindi mapakali. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang cabin. Matanda na ang bahay. Maitim ang kahoy nito at tila matagal nang walang nakatira. Maraming bahagi ng dingding ang nabubulok na. May kakaibang pakiramdam ang lugar na parang may nakatingin sa kanila mula sa loob. Ngunit dahil pagod sa biyahe, ay pinagwalang bahala nila iyon. Pagpasok nila sa loob, ay may nakita silang mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Habang tinitignan ni Kate ang mga ito, may isang litrato na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Napahinto siya, nanlamig ang kanyang katawan. Guys, tingnan nyo to. Lumapit ang tatlo at sa litrato ay may apat na tao. 3 lalaki at 1 babae. Nakatayo sila sa harap ng mismong cabin. Halos kapareho nila ang ayos. Parehong bilang, parehong kombinasyon, at para bang sila mismo ang nasa larawan. Nagkataon lang siguro, sabi ni Miguel. Ngunit hindi kumbinsido si Kate. Lumipas ang gabi ng masaya. Naglaro sila ng baraha, nagkwentuhan, nag-ihaw ng pagkain, at nagtawanan. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng gabi, biglang nawalan ng kuryente. Kasabay nito ang paglakas ng ulan. Naglabas sila ng mga kandila
At habang nakaupo sila sa sala, may narinig silang kakaibang tunog. May kumakatok sa pinto. Nagkatinginan sila. Sino naman ang pupunta rito ng ganitong oras? Tanong ni Adrian. Muling narinig ang katok. Lumapit si Miguel at pinuksan ang pinto. Wala. Tanging ulan at dilim lamang ang bumungad sa kanya. Walang tao, walang sasakyan, walang kahit ano. Isinara niya ang pinto, ngunit bago pa siya makaupo, sa pagkakataong ito, nanggaling ang katok sa itaas ng bahay. Nanigas silang lahat. Walang nagsalita, walang gumalaw. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang flashlight. Sabay-sabay tayong umakyat. Habang papaakyat sila sa hagdan, ay parang mas lumamig ang hangin. Nang marating nila ang ikalawang palapag, ay napansin nilang nakabukas ang isa sa mga silid. Hindi iyon bukas kanina. Dahan-dahang itinulak ni Miguel ang pinto. Walang tao sa loob. Ngunit may nakasulat sa salamin gamit ang tila sariwang dugo. Umalis kayo! Napaatras Kate. Uuwi na tayo bukas. Walang tumutol. Kinabukasan ay nagpasya silang umalis agad. Ngunit nang paandarin ni Miguel ang sasakyan, ay ayaw itong mag-start. Paulit-ulit niyang sinubukan. Wala. Patay ang baterya. Nakakagulat dahil bagong-bago pa iyon. Napilitan silang manatili ng isa pang gabi. Habang naglalakad sila sa kagubatan upang maghanap ng signal, may natuklasan silang lumang sementeryo. Halos natabunan na ito ng damo. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga lapida, napansin ni Kate ang isang puntod. Nakasulat dito ang 4 na pangalan, 3 lalaki at 1 babae. Katulad ng kanilang grupo, mas lalo siyang kinilabutan nang makita ang petsa. 20 taon na ang nakalipas. Ayon sa lapida, namatay ang 4 na magkakaibigan matapos mawala sa Blackwood Cabin. Pagbalik nila sa cabin ay nagsimula ang tunay na bangungot. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay nagising si Adrian. May nakatayo sa tabi ng kanyang kama, isang babaeng maputla, mahaba ang buhok, at nakasuot ng lumang puting damit. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang kanyang mga mata. Purong itim, walang puti. Nakangiti ito ng napakalawak, parang hindi tao. Napahiyaw si Adrian. Pagpasok ng iba sa silid ay wala na ang babae. Ngunit may 4 na malalalim na gasgas sa dingding.
Mula noon ay hindi na sila naghiwa-hiwalay. Sabay-sabay silang nanatili sa sala. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ay nagsimula silang makarinig ng mga yabag sa ikalawang palapag. Mabagal, mabigat, at paulit-ulit na parang may naglalakad, ngunit walang tao doon. Bandang 2:00 ng umaga ay bumagsak lahat ng nakasabit na larawan sa dingding. Nagbasagan ng mga salamin, namatay ang lahat ng kandila, nalubog sila sa kadiliman. At doon nila narinig ang mga bulong, mahihinang boses, dose-dosenang boses. Nagmumula sa bawat sulok ng bahay. Nananatili kami, hindi kami makalis. Kayo rin. Biglang may lumitaw na mga anino sa dulo ng sala. Unti-unti itong lumapit. 4 na nilalang. Ang 4 na taong nasa lumang litrato. Ngunit ngayon ay bulok na ang kanilang mga mukha. Puno ng dugo ang kanilang mga damit. At puro itim ang kanilang mga mata. Napasigaw si Kate. Tumakbo sila palabas ng cabin. Walang lingon-lingon. Dire-diretso sa kagubatan. Ngunit habang tumatakbo sila, ay napansin nilang paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar. Sa bawat direksyon ng kanilang tahakin, bumabalik sila sa Blackwood Cabin na parang ayaw silang pakawalan ng kagubatan. Lumakas ang ulan. Lumakas din ang mga yabag sa likuran nila. Hindi 4, hindi 10, hindi daan-daang yabag. Parang may hukbo ng mga patay na umahabol sa kanila. Kinabukasan, may natagpuang isang babae sa gilid ng kalsada. Si Kate. Walang malay, basang-basa, at halos baliw sa takot. Dinala siya sa ospital, ngunit kailanman ay hindi na natagpuan sina Miguel, Adrian at Joshua. Para silang naglaho. Lumipas ang 6 na buwan. Unti-unti nang sinubukan ni Kate na kalimutan ang nangyari. Hanggang isang araw ay may dumating na pakete sa kanyang bahay. Walang pangalan ng nagpadala. Walang address. Nang buksan niya ito, ay isang litrato ang laman. Isang bagong litrato. Kuha sa harap ng Blackwood Cabin. At naroon silang 4. Si Miguel, si Adrian, si Joshua, at si Kate. Nakatayo sila sa harap ng bahay. Nakangiti. Ngunit puro itim ang kanilang mga mata. Nanginginig na binaliktad ni Kate ang litrato. May nakasulat na mensahe sa likod. Hinihintay ka namin. Kinabukasan, bigla na lamang nawala si Kate.
hindi na siya muling nakita at hanggang ngayon nakatayo pa rin ang Blackwood Cabin sa gitna ng kagubatan. Tahimik, madilim, at naghihintay sa susunod na 4 na magkakaibigang magbabakasyon doon.